Ang mga average na empleyado ni Juan, sapat ba ang sweldong kinikita ng bawat isa buwan-buwan? Bawat Pilipino ay iba't ibang uri ng individual, ngunit ang bawat isa ay laging may pasan-pasan at hindi inaasahang responsibilidad. Halimbawa na lamang ang kwento ng isang ina na hindi inaasahang mag-isang itinataguyod ang kaniyang pamilya. 5 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang asawa ay magkaroon ng malubhang karamdaman. Sanhi upang hindi na ito makapagtrabaho. 38 taong gulang, nagtatrabaho sa industriya ng BPO, kung saan ang kinikita dito ay karaniwang mas mataas sa ibang sektor ng manggagawa. Ngunit ganun pa man, ang kinikita niya dito ay hindi pa rin sumasapat upang punan ang kanilang pangangailangan. Paano nga ba hinaharap ni Seiya ang ganitong usapin o problema? Nasa ilang range po ang sweldo ng empleyado katulad ninyo kada cut-off? Sa sitwasyon ko, mga 10,000 malinis. Totoo ko sa akin, 12,000 na pupunta sa holding tax, SS, pag-ibig, PhilHealth. Minsan po ba may pagkakataon na talagang barya lang ang natitira sa inyong bulsa bilang empleyado? Hindi minsan, lagi. Kasi sa tuwing kakapusin, mangungutang. So pagkasahod, pangbabayad sa utang, bibili ng bigas, bibili ng gatas, ang grade 10 ko pang estudyante, project, baon sa araw-araw. Ako, pamasahe ko sa araw-araw. Pagkain dito sa bahay, pagkain ko pa, pamasahe ko pa. Sa patuloy na pag-usbong ng ekonomiya ay patuloy na pagtaas din ng presyo ng bawat bilihin. Sa bawat taong dumadagdag sa atin ay patuloy na pagdagdag ng atin ding mga responsibilidad at gawain. Ayon kay Alex Hilliard, kailangang nasa 25,000 hanggang 30,000 ang sweldo ng isang Pilipino upang mabuhay ng komportable. Ngunit kadalasan bago makamit ito, kailangan muna ng maraming experience kaya taon din ang titiisin bago tumaas ang sahod ng isang manggagawang Pilipino. Sa 5 taong experience niyo sa BPO, paano niyo napagkakasya lahat ang iyong sweldo? Kami sa kuryente, mga 2,000. Sa tubig, 500. Siyempre, may online class. So, may wifi din kami. 700. Bigas pa namin. Baon sa araw-araw, diaper. Lahat na doon kinukuha sa 10,000. Kaya talaga, wala talaga natitira sa kanila. Umabot po ba kayo sa point na utang ng utang? Kasi kung sa unang 15 days, sumahod ka ng 10, kinapos ka, mangungutang ka, syempre. Ngayon, sa susunod na sahod, kung makukunin yung pambabayad sa inutang mo. So, di nabawasan na yung susunod mong sahod. Ang mangyayari naman, utang ka ulit kasi kinapos ka na naman eh. Dahil nga, ang dapat kasi niyan, yung pang next sahod mo, buo mo makukuha. Wala mo nang tatapesing utang doon. Para kahit papano, masasabi mo, pakasya, pero saktong-sakto lang. Yung pag na-hospital ka, wala kang ipon, wala kang na itatabing pera. Lahat talaga lumalabas kasi sa sitwasyon ko. Yung asawa ko, PWD. Hindi naman lahat ng gamot niya nakukuha namin sa center. Kung ano yung mga mahal, hindi pa yung wala. Ayon sa TransUnion, 44% o halos nasa kalahati ng 944 katao o adult Filipinos ang may utang. Financial hardships, impact sa credit score, loss of collateral, hirap magkaipon at iba pa ang naidudulot naman ng utang dahil sa kakulangan sa pinansyal. Disiplina ng individual at koordinasyon din ng gobyerno ang kinakailangan upang malutas ito. May kahilingan po ba kayo pagdating sa ganitong usapin? Bumaba yung presyo ng delivery. Sabihin na natin mataas ang sahod kumpara sa normal na manggagawa. Ang nasa BPO company, taas talaga ang sahod, may night differential pa yan. Eh, ang problema, yung bigas tumataas na rin. Hindi naman bumalik sa normal na presyo yung bigas. Para sa mga aksyon sa ganitong usapin, lessen the inappropriate tax, voice against corruption, maging madiskarte sa mabuting paraan, discuss social dialogues, at idagdag ang pagsunod sa sustainable industrial policy at iba pa. Ang tinataguyod ang kanyang pamilya. Bawat empleyado may kwento ng pagiging tapat. Ngunit sa araw-araw na pagpapagod, hindi pa rin ito sumasapat. Kulang ang 8 oras sa pagtatrabaho. Iyon ba ang sumasalungat? O sadyang sistema sa Pilipinas ang hindi umaangat?